Purihin po ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Tunay po na ang ating Diyos na tumawag sa atin ay tunay pong Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Amen. At karapat-dapat po siya sa lahat ng papuri, sa lahat ng pasasalamat. At hayaan niyo po na magbalik din po kami ng pasasalamat sa Panginoon. At katulad nga po ng inyong alam, si Sweet po ay naisugod sa hospital itong nakaraang Thursday. Gawa po ng Wednesday po at saka Thursday ay talagang suka siya ng suka. Tapos nung Thursday po ay tumaas yung lagnat niya at talagang nag-chill na siya doon sa kanyang sa taas ng lagnat. Kaya nagdesisyon po kami na dalhin siya sa hospital. At nung dinala po namin siya sa hospital, actually, nung later na po, after nung madala namin sa hospital at makalabas, ay yung symptoms na nakikita kay Sweet, naranasan ni Sweet, ay symptoms ng merong dengue. Pero nung nasa hospital po kami, ay salamat sa Panginoon sapagkat siya po ay mataas ang platelet nung ipinasok sa hospital. Tapos, ganun pa din po nung nasa hospital, nag-chill pero hindi na nagsuka. Para nga po siyang isisiw, nasa incubator, yung merong yung ilaw na itatapat sa iyo, yung mainit. Ay, parang sisiw na pipisain. Kasi talagang nag-chill po. Si Days nakayakap na sa kanya ng mahigpit. Pero nandun po, talagang nandun yung pagtitiwala sa Panginoon. Pero bago po namin siya dalhin sa hospital, yun nga po, talagang sama-sama namin pinag-pray at ang concern po namin sa prayer ay kung ma-hospitalize man ay wag nang magtagal. Basta malaman lang din po yung at bahala ang Panginoon. At ang matindi, dahil nga po nung sinugod namin hapon na, nakakatuwa ang Panginoon sa pagkilos niya dahil salamat talaga sa pagkilos, sa pagtutulong-tulong na magkakapatiran. Actually, meron po kaming budget, kaya lang yung budget po na yon ay dahil nag-enroll si Jean, problema, ang DOST po ay dapat sila ang magbabayad ng tuition. Kaya lang, dahil hindi pa binayaran, kailangan kami muna ang magbayad, tapos i-refund na lang. So, nung Thursday po ng umaga, umalis na si Jean at binigay na po namin yung pang-enroll. Tapos, nung hapon ng Thursday, kailangang isugod si Sweet. Wala na, dinala na sa pang-tuition na eh. Pero basta pinagtiwala po namin yun sa Panginoon at salamat nga po sa inyong pagtugon sa pangangailangan. Talagang hindi kami pinabayaan ng Panginoon at hindi niya na niloob na tumagal pa po ng mga ilang araw kasi normally ang dengue ay 3 to 7 days pero 2 days lang ay pinaalis na po kami doon at nagkaroon po ng outbreak ng dengue sa Sariaya. Bago kami pumasok doon, ang sabi po ng mga nurse, ang sabi, punong-puno yung kanilang mga bed. Kakatapos lang ng panahon na yon dahil nga talagang dagsa ang mga dengue patients. Pero nung dumating po kami, kaya sanay na sila, alam na nila yung yung nangyayari at alam na nila na sa symptoms pa lang, alam nila na yun yung kaso. Pero napakabuti ng Lord. Yung symptoms ay dengue pero hindi po ganon ang naging case ni Sweet. Kaya pinauwi na po siya. Kagabi po, nag-chill pa din siya. May lagnat ng konti, pero alam namin na bahagi na lang yon. At ang sabi lang ng doktor ay paracetamol kapag medyo tumaas uli yung lagnat. Pero ang talagang amazing ang kilos ng Panginoon ay, yun nga po, andun yung pare-parehong symptoms, pero hindi po dengue ang naging binigay na diagnosis ng doktor. Kaya talaga po ang ating Diyos po ay napakabuti, napakamakapangyarihan, at gano'n na lamang po talaga yung aming pagpapasalamat. At hindi naman din po gano'n kalaki ang naging gasto sa biyaya po ng Panginoon, sa tulong po ng Panginoon. Talagang nakalabas po kami agad.
Kaya sa Diyos ko po ibinabalik ang pasasalamat. Hindi po niya talaga pinababayaan ang bawat isa sa atin. Yes, we will go through some circumstances, pero as we go on that circumstances, basta kasama natin ang Diyos, yun ay importante. Tutulungan tayo ng Panginoon, katulad ng song, Through It All. Lahat ng mga, anumang odds yan, anumang mga sitwasyon yan, basta kasama natin ng Diyos, yun ang importante. Alam natin na meron Diyos na gagawa sa ating mga sitwasyon. Amen? So mabuti po maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Mabuti po ang unahin ng Panginoon sa ating mga buhay. Mabuti po na magtiwala sa Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, lagi pong nandyan ang Diyos, meron siyang ginagawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa oras pong ito, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, ilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa unang Pedro chapter 1 verse 22. Pero actually, ang bibigyan po natin ng pansin ay hanggang chapter 2 verse 10. Pero ang babasahin lang natin ay chapter 1 verse 22 ng unang Pedro. Kaya kung nandyan na po kayo, anyayahan ko po kayo na magsitayo bilang paggalang po sa pagbasa ng banal na salita. Amen. Thank you, Lord. Basahin po natin sa Tagalog at saka sa Ingles. Okay, handa na po kayo? Ayan, sige po, basahin natin ng malakas. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sa NIV, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. Amen. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, maraming salamat. Salamat nga po na meron kaming Diyos na kumakalinga sa amin, katulad ng isang inahin na laging handa na kupkupin kami sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak. Na sa panahon ng panganib, ang aming kapanatagan ay sa lilim ng iyong bagwis. Kaya salamat o Diyos na andun ka, Panginoon, sa panahon ng aming mga kabagabagan, andun ka sa panahon ng aming mga pangangailangan. Salamat o Diyos na ikaw ang kumakalinga sa amin, sa iyong iglesia, na iyong tinawag, na iyong hinirang. Kaya naman hayaan mo o Diyos na patuloy ang bawat isa sa amin, matagpuan mo na gumaganap, sumusunod sa kalooban mo na naroroon ang pag-ibig. At ganun din pag-ibig sa isa't isa. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy mo pong pasaganain ang pag-ibig na ito sa bawat isa sa amin, sapagkat tunay nga po, ito ang palatandaan na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat pong muli, O Diyos, lalong-lalo na sa pagkakataong ito na kami po ay idinako mo sa araw na ito upang sama-sama na sambahin ka sa lugar na ito sa Espiritu at katotohanan. Puspusin mo ng kagalakan ng iyong mga anak, O Diyos, habang ang iyong salita ay malayang naipapahayag. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumamit sa iyong lingkod, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katotohanan, Panginoon, ang mahayag. In Jesus' name, Amen. Makakaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Okay, puri po ang ating Panginoon. Nung last time na tumayo po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang mensahe ng Panginoon ay ang pinag-usapan po natin is about a love-driven life. At binigyan po natin yun ng pansin sapagkat
ang nais ng Panginoon sa ating paglilingkod ay dapat ang uri ng paglilingkod na nagtutulak sa atin hindi dahil sa tayo ay ginagawa natin ang lahat ng bagay because of responsibility or obligation or duty, lalo na out of fear. Ang nais ng Diyos na uri ng paglilingkod ay yung, kaya natin siya pinaglilingkuran dahil sa naranasan natin ang kanyang pag-ibig sa atin, at yung ministry ay overflow ng ating pag-ibig sa Diyos. Yun ang nais ng Panginoon na uri ng paglilingkod na nais niyang makita sa bawat isa sa atin. Kaya nga si Apostle Paul, ang sabi niya, it is the love of Christ that compels him to do the ministry. Kaya nais ko po na sa ating pag-aaral ngayon ay ituloy pa rin natin ang may kinalaman sa a love-driven life. Pero this time, gusto ko na makita natin sa pamamagitan po ng bahagi ng unang Pedro, chapter 1 hanggang chapter 2, verse 10. Nais ko na makita natin, ano naman ang bunga ng pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos, ano ang bunga nito para sa atin bilang magkakapatiran? Ano po ang epekto nito? Kasi po sabi ni Apostle Peter dito po sa verse 22, sabi, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. Ang sabi din po sa ibang salin, sabi sa ang Biblia, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. So, ang sabi po dito, bilang tumanggap ng pag-ibig mula sa Diyos, at ito'y naranasan natin dahil doon sa katotohanang tinanggap natin mula din sa Diyos, ngayon naman po ay sinasabi sa atin dito ni Apostol Pedro kung ano ang dapat na maging bunga, maging manifestation ng pag-ibig na ito na ating naranasan sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa ikalawang bahagi ng verse, sabi niya, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. So ang katotohanang tinanggap natin mula sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para mag-ibigan sa isa't isa. Amen po ba? Yung pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos, dahil pag-ibig ang tinanggap natin, inaasahan din ng Diyos na itong tinanggap natin pag-ibig, yan din naman ang magiging turing natin sa isa't isa. Sa ating relasyon, sa ating magkakapatid, ang nais na makita ng Diyos sa atin ay yung bunga din ng pag-ibig na tinanggap natin. Kaya as a church, we should be love-driven for God and for one another. Kaya ngayon po, ang atin pong bibigyan ng pansin sa pag-aaral po natin ay, kasi tatanong natin, paano bang makikita na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin? Ano ba ang larawan ng pag-ibig ng Diyos? Paano ba nakikita ito sa atin bilang magkakapatid? Well, simple lang. Kung tayo po ay may pagkakaisa, yan din po ay larawan na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Kaya ngayon pong araw na ito, yun po yung ating bibigyan ng pansin. As a church, kung ang pag-ibig ng Diyos ay naranasan natin, dapat panatilihin natin yung pag-ibig na yan. Pero paano natin ito makikita? Sa pamamagitan ng pagkakaisa natin. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ang dapat ginugol natin is to strive to keep the unity of the church. Kung tayo ay mayroong pag-ibig ng Diyos, para maipakita natin na ang pag-ibig na yan ay nasa atin, ang tungkulin naman natin, ipakita na minamahal natin ang isa't isa. In what way? By keeping the unity of the church. Kasi ang unity, ang pagkakaisa, ay isang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, spiritual unity. Ang sabi nga po ng
ng awit 131 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Sa Ingles ang sabi, how good and how pleasant it is when brothers live together in unity. Behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. So napakagandang tingnan ang nagsasama-samang magkakapatiran na mayroong pagkakaisa. Bakit? Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin, siya ang author ng unity. Kaya kung tayo po ay tinawag ng Diyos, inaasahan po niya na ang kanyang mga tinawag, pag nagsasama-sama, mayroong pagkakaisa. Bakit po mahalaga ito? Bakit mahalaga na makita ang pagkakaisa sa pamilya ng Diyos? Well, alam naman po natin, kapag hindi po natin pinapanatili ang pagkakaisa sa gawain ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, ang nabibigyan natin ng kaluguran ay ang dyablo. Because the devil is the author of chaos. Alam naman natin nakaguluhan ang nais ng kaaway. Kaya kung gusto natin na hindi magtagumpay ang kaaway sa buhay natin, sa iglesia, ano kailangan natin gawin? As a believer, as a body of Christ, we have to strive to keep the unity in the church. At yun po yung palatandaan na tayo'y lumalakad sa pangunguna ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay isa sa larawan na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin kung tayo po ay lumalakad ng may pagkakaisa. Amen po ba? Strive to keep the unity in the church. Ngunit, bagamat ito po ang nais ng Diyos na makita sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia, well, alam ko po na hindi lingid sa bawat isa sa atin at nakakalungkot na katotohanan kung meron mang nakikita tayo na larawan ng church sa halip na kaayusan, sa halip na pagkakaisa, ang church ay parang, di ba, dapat bread of life, pero nagiging sliced bread. Bakit po? Kasi nga po, ang nagiging karanasan ng mga mananampalataya sa iglesia ay marami, they cannot get along with their fellow brethren. Nang ibig sabihin, sa madaling salita, the church is lacking unity. Kaya dito, sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ating binasa, ay pinapaalalahanan tayo ni Apostle Peter kung gaano kahalaga ang pagkilos na mayroong pagkakaisa bilang patunay na ang pag-ibig nga ng Diyos ay nasa atin. Nabalikan natin yung verse 22. Sabi niya, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Pansinin niyo po, dahil sa katotohanan, ang bunga nito sa atin ay maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. At dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, yung tapat na pag-iibigan towards our brothers, posible. Pero hindi dapat matatapos yun. Kaya nga sabi niya sa second part ng verse, dahil naghahari na ang tapat sa pag-iibigan bilang magkakapatid, ito yung kanyang panawagan. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Since the love of God is in us, ano sabi niya? Let us strive to keep that love. How? By keeping the unity in the church. Amen po ba? Kasi hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ng Diyos at nagmamahalan tayo bilang magkakapatid, pero nagkakagatan tayo, nag-aaway-away tayo. Nasaan ang Diyos? Hindi Diyos ng mga Diyos ang ating sinusunod kapag gano'n ang ating ginagawa. Ang Diyos na kumikilos doon ay yung Diyos ng sanglibutan. Sino yon? Yung Diyos ng kaguluhan. Well, hindi po yan ang Diyos ng tunay na church. Amen po ba? Kaya dapat po ang makita po sa atin
ay ang pag-ibig ng Diyos. At dito po sa unang Pedro, simula po dito sa verse 22 hanggang chapter 2, verses 1 hanggang 10, meron pong picture dito, 4 na picture ng unity ng church na siyang ating makikitang maliwanag na dahilan kung bakit natin dapat panatilihin ang pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Now, ano ba ibig sabihin ng salitang strive? Pag sinabi po yung word na strive, ang ibig sabihin po nito is to devote serious effort or energy. Or sa madaling salita, merong pagsisikap. Pag sinabing ikaw ay nag-i-strive, nagsisikap ka. Hindi katulad ni Juan Tamad na merong bayabas, wala siyang pagsisikap. Ano ginawa niya? Nakahiga at nihintay niya na malaglag yung bayabas, yung bunga. Eh, ang problema, mas masikap yung uod. Kaya habang hinihintay niya malaglag yung bunga ng bayabas sa kanya, eh mas masikap yung uod. Kahit mabagal yung uod, gumagapang sa sanga hanggang makarating dun sa bunga at unti-unti kinakain niya yung bunga. Kaya pagdating kay Juan Tamad, hindi na buo. Halos bulok na. Kasi may nauna ng kumain. Bakit? Kasi wala siyang pagsisikap. Bakit? Kasi ang ibig sabihin po ng word na strive is to devote serious effort. Gasino na yung akyatin mo talaga. Kita mo, masarap yung puno, dapat inakyat niya yon. Eh kaso wala. Juan Tamad nga eh. So walang nakitang pagsisikap. Ang ibig din sabihin po nito sa Tagalog is magpunyagi. Kaya kapag tinagalog po natin yung ating tema, it means pagpupunyagi na mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia. So, ibig sabihin, pag sinabing pagpupunyagi o pagpunyagian, meron tayong effort. Tayo ay ranas ng pag-ibig ng Diyos, pero para manatili ang pag-ibig ng Diyos na yan, kailangan natin itong pangalagaan. Kailangan meron tayong gawin. Hindi yan mananatili sa kanyang sarili. Amen po ba? Meron tayong kailangang sama-samang gawin upang mapanatili yung pag-ibig na yan na ibinigay sa atin ng Diyos. So it is our part bilang church to strive to keep the unity in the body. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Salamat po sa 5. 5 ba yun? Huwag po kayo mahiyang mag-express at bahagi din po yan ng ating paghakbang ng may pananampalataya sa Panginoon. I-express niyo po ang inyong pananampalataya sa pagtugon, sa pagpupuri, sa lahat ng ginagawa natin. If we do things by faith, sabi ko nga po sa inyo, katulad ng nangyari sa mga Israelita, lahat ng ginagawa nila ng may pananampalataya. And there is something happening. Dahil pag ginawa natin ang isang bagay sa pananampalataya, may ginagawa ang Diyos. Amen? So, huwag tayong mahiyang mag-declare ng ating pananampalataya sa Panginoon. Now, ang question po is, why do we need to strive for unity in the church? At gamit po itong 4 na picture na makikita po natin, 4 na larawan ng pagkakaisa sa 1 Peter chapter 1 verses 22 hanggang chapter 2 verse 10, makikita natin itong 4 na picture na ito at ito rin yung 4 na dahilan para panatilihin natin yung pagkakaisa sa iglesia. First reason, why do we need to strive? Bakit natin kailangang pagpunyagian na mapanatili ang pagkakaisa ng iglesia, sa iglesia? Number 1 is, because we all belong to God's family. Ito po yung unang picture of unity ng church sa bahaging ito ng banal na kasulatan. We are children in the same family. Lahat po tayo, meron lamang isang pamilya. Meron po tayong isang buong pamilya.
Hindi po iba-iba ang ating pamilya. At lahat po tayo ay kabilang bilang mga anak ng Diyos. So we are children in the family of God. Kaya sabi po ng verse 23 sa 1 Peter, sabi, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So tayo pong lahat, ang pagkasilang po sa atin ay sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Sa NIV, sabi, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. So ito po yung first reason bakit kailangan nating magpunyagi para po mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya ng Diyos. Bakit? Sapagkat bawat isa sa atin, we belong to the same spiritual family, which is the church. Magkakapamilya po tayo. Magkakapatid po tayo. Magkakapuso po tayo. Kasi yung mga network na yan, pinaghati-hati nila yung mga manonood eh. Di ba? Pilit kang inaanyayahan na puro kapuso ka lang. Ayaw nilang lumipat ka sa kapatid o sa kapamilya. So ganun din naman ang kapamilya. Gusto niya, pag kapamilya ka lang. So merong paglalabanan kapag ka magkakaiba ang pamilya. Amen po ba? Pero sa atin, dahil tayo kabilang sa isang pamilya, definitely, walang paglalabang mangyayari. Kaya nga ngayon, yung network na yan, ano nangyari? Di nagkasama na rin sila. Kaya makikita nyo ngayon, ang ABS, napapanood mo na rin sa 7. Kasi yun naman talaga kung tutuusin. Okay lang ang negosyo, pero ba't kailangan pambag-awayan dahil lang sa negosyo, dahil sa pera? Amen po ba? Pero kung ang ating pong pamilya, alam natin, iisang pamilya lang, walang dahilan para mag-away-away. At yun ang mahalagang katotohanan, mga kapatid. We have a spiritual family. At isang pamilya lang po yan. Ang katawan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay inilagay sa pamilya ng Diyos. Sabi nga po ng isang network, ang slogan nila ay, family is love. Di ba? Nakikita natin yan sa slogan din ng isang network. Bakit family is love? Kasi you will do everything for your family if you love them. Ang pamilya mo, ang lagi mong uuwian. Bakit? Kasi pamilya mo pa rin yan. Yung mga estudyante na maaaring minsan na didislocate, magtatrabaho or kaya naman mag-aaral sa malalayong lugar, pansamantala, magbo-board or aalis, pero later on, saan yan uuwi? Sa pamilya din. Bakit? Kasi nga, ang uuwian mo din lagi ay pamilya. Yes, minsan mayroong pagkakagulo sa pamilya, pero hindi dahil magulo sa pamilya mo ay sinasabi mo na ayaw ko na sa pamilyang to. Di ba? Kahit na magulo ang pamilya mo, wala kang magagawa, pamilya mo pa din yan, so ano gagawin mo? You cannot change your family. Kailangan tanggapin mo na yun ang pamilya mo. Yun po yung katotohanan. Bakit po? Kaya merong sa pamilya, meron ng pagkakagulo minsan, pero anong nangyayari? Dahil hindi mo na mababago yung pamilya mo, kaya kailangan you have to sort things out with your family. Kaya lang, alam natin, sa pamilya dito sa sanglibutan, ang daming nagiging problema, sigalot sa pera, sa mamanahin, o kung ano-ano. Kaya sa halip na dapat ay pamilya, iisa, anong nangyari sa mga pamilya? No, di ba? Minsan talagang kahit patay na, hindi umaattend ng burol. O kasi nga, hindi pinapahalagahan yung relasyon sa pamilya dahil nga merong pag-aalitan. Pero dapat ang tunay na pamilya, yes, nagkakagulo, pero doon ka pa rin uuwi at dapat ayusin mo ang sigalot mo sa iyong pamilya kasi pamilya mo pa rin yan. Sa pamilya, nandyan yung pagpapatawaran, nandyan yung laging pagtatanggapan. Bakit? Kasi pamilya mo nga. At lalo na kapag ka sa spiritual family ang pinag-usapan, sa pamilya ng Diyos. As a spiritual family, to keep the unity of the family, ano ginagawa po natin?
para mapanatili ang unity ng iglesia, ano pong kailangan natin gawin? We need to stick together. We need to support one another. Hindi mo iiwanan ang iyong pamilya. Amen po ba? Now, bakit po ito mahalaga? Kasi nga po, pag hindi nyo nakita na kayo po ay kabilang ng isang pamilya, para kayong orphan, maghanap kayo ng iba-ibang mga lugar na ampun sa inyo. Pero tandaan nyo, hindi kayo orphan. Kabilang kayo sa isang pamilya ng Diyos. At kailangan maunawaan ninyo kung doon kayo nilagay na pamilya ng Diyos, yun yung mamahalin mong pamilya. Yun naman ang totoo eh. Amen po ba? Kaya dapat maunawaan natin kung nangyayari yun sa physical, lalo na sa spiritual. You have to stick to your spiritual family. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat dito po sa ating iglesia, isa po yan na maliwanag na palatandaan na nakikita ko po yung nandun po yung atin pong pagtatanggapan, nandun po yung ating pagmamahalan. We stick to this family, ano man ang sitwasyon. Yun po yung nakikita ko sa iglesyang ito. Katulad po ng sunod-sunod nating mga kalamidad, ang pamilyang ito, agad nakasuporta sa mga nangangailangan mga kapatid. Hindi po lingid ang bawat isa sa atin dyan. At ang bawat isa ay nakikita po ang katotohanan ito, nararanasan ang katotohanan ito. Kaya, yun po ang isang larawan ng isang pamilya. Kapag alam mo na ikaw ay kabilang sa isang pamilya, dapat nararanasan mo yung pagdadamayan, nararanasan mo yung pagtutulungan, mayroong support system. Why? Because that is what a family is all about. Kaya mayroong unity sa church, sa family, at lalong may unity sa church. Kasi, bilang pamilya ng Diyos, dapat makita sa atin yung pagkakaisa. Kaya dito po, sa binabasa natin bahagi ng banal na kasulatan, niliwanag po ni Apostle Peter ang unang dahilan kung bakit dapat pinagpupunyagian natin na mapanatili ang pagkakaisa sa katawan ng Diyos. Bakit po? Kasi sabi niya, tayo ay kabilang sa iisang pamilya. Tayong lahat ay pinanganak sa iisang pamilya ng Diyos. We belong to one family, and that is God's family. At dito po sa pamilyang ito, dahil bilang tayo sa isang pamilya, ano ang kalagayan natin? In God's family, number one, we have the same spiritual birth. Pare-pareho po tayo. Walang nakahihigit po sa atin. Kaya walang pwedeng mataasan sa atin dito. Pare-pareho po tayo ng kapanganakan. In the physical, meron pong pagkakaiba-iba ng kapanganakan. Ang ibig sabihin, yung talagang manner ng panganganak. Halimbawa po, yung iba, pinanganak sa lying in. Di ba? Meron ganon. Yung iba naman po, dahil sa lying in ka lang pinanganak, yung iba naman, ako, pinanganak ako sa Makati Med. Wow. Kaya may pagmamalakihan. Tapos yung iba naman, sabihin, ito, nako, hilot lang ang nagpaanak dyan. Mga ganon, ano? Wala kayo sa kapatid ko. Kapatid ko, sa sobrang mabilis manganak ang nanay ko, pinanganak ko sa loob ng mobile patrol. O ganun kabilis manganak ang nanay ko, kaya 13 po kami. Dahil beses nagkambal si mama. Sanay na sanay mga anak, kaya kahit pagka naranasang mga anak na, ganun kasimple ang nanay ko. Pero sa physical, meron pong parang nagmamataasan. Pero pagdating po sa spiritual, wala po. Lahat po tayo, ang sabi, pare-pareho tayo ng spiritual birth. Kaya ano pagmamalaki mo? Kung lahat tayo nanganak dahil sa salita ng Diyos, dahil sa ating pananalig sa Panginoon, pagmamalaki mo? Wala. Pare-pareho po tayo. Amen po ba? Kaya yun po yung dapat natin maunawaan sa ating spiritual family. We are the same. We have the same spiritual birth. Walang nakahihigit sa atin kaysa sa iba. At alam naman natin, kaya paano mo nalalaman na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos? Dapat 2 ang birthday mo.
Physical birth and spiritual birth. Kaya kapag hindi ka pa pinapanganak sa espiritu, hindi ka pa talaga kabilang sa pamilya ng Diyos. At paano ba tayo nagiging kabilang sa pamilya ng Diyos? John chapter 1 verse 12. Meron kang kailangang gawin. Ano yon? Kailangang ipahayag mo ang iyong pananalig kay Kristo. Yan po yung ating tinatawag na spiritual birth. John chapter 1 verse 12. Sabay-sabay nga po nating basahin. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So lahat ng nanalig kay Kristo, hindi yung ipinanganak sa Makati Med, hindi yung ipinanganak lang sa St. Luke's, ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay dahil nanalig kay Kristo. Amen po ba? Kasi kung ang kapanganakan natin ay iba, o yung pagiging miyembro natin sa iglesia ay dahil sa karangyaan, ang daming hindi magkwa-qualify. Pero salamat na ang kapanganakan natin o ang pagiging kapamilya ng Diyos ay gawa ng Diyos. Hindi dahil sa ating kalagayan o antas sa buhay. So ito po yung dahilan kung paano po tayo nagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. At ang maganda, hindi lang tayo kabilang sa kaharian. Ang sabi nga, kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya yung verse 23, ang sabi, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. At dahil tayo po ay pinanganak sa Espiritu, kaya posible ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos, ang author ng unity, at kung tayo po ay kaisa ng Diyos, meron tayong pagkakaisa bilang magkakapatid. Amen po ba? So in the family of God, ang una, we have spiritual birth. Pangalawa, in the family of God, we have the same Father. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 9, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Nung naparito ang ating Panginoong Jesus, hindi siya maunawaan ng mga Hudyo kasi tinatawag niyang Ama. Ama niya, ang Ama na nasa langit. Kasi ang mga Hudyo, mas tinatawag nila ang ating Diyos ng Diyos. Never na Ama. Kaya nung tinatawag ng Panginoon ang Diyos na kanyang Ama, para sa kanila ay pamumusong yon o blasphemy. Kasi tinuturing niya na ang kanyang sarili ay kapantay ng Diyos. Pero yun po yung katotohanan, mga kapatid. Na tayong lahat na nananalig sa Panginoong Hesus ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Kaya nga sa prayer na ito, ang turo sa atin ng Panginoon, manalangin kayo ng ganito. Hindi niya sinabi, manalangin kayo ng ganito, na Diyos na nasa langit. At totoo naman na si Kristo ang anak ng Diyos, kaya siya lang ang pwedeng tumawag ng Ama. Siya lang ang pwedeng manalangin sa Ama. Pero hindi. Sabi niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na langit. So inilalapit ng ating Panginoon ang ating relasyon sa Diyos sapagkat yun po yung katotohanan. At ito yung nangyari sa pamamagitan ng ating spiritual birth. Pero sa physical birth po, iba-iba po ang ating mga ama. Iba-iba po yung ating mga, kaya may tinatawag na kanya-kanyang angkan. May malaking angkan, may maliit na angkan. Mayroong well-known na angkan, at mayroon din namang hindi well-known na mga angkan. At tulad po ng mga well-known, ayan, yung mga Araneta, well-known po yan. Yung mga Sobel, well-known po yan. Yung mga Ayala, well-known po yan. Yung mga Sobelia Franca, never mind na po yan. Pero minsan, yun nga, gusto natin ikabit yung ating pangalan para maging well-known tayo. Kasi nga, after tayo doon sa pagalingan ng angkan. Pero kapag kaisa ang tatay mo, magpapagalingan ba kayo? Kaya nga mayroong kwentuhan na, oy, wala yan sa tatay ko. Kasi nagpapagalingan eh. But in the family of God, we have the same birth and we have the same Father.
na nagmamahal sa atin ng tapat. Amen po ba? By the way, meron po akong naging professor sa De Ocampo. Nung ang klase po namin sa kanya ay Rizal. Siya po ang nagtuturo ng subject na Rizal. Ngayon, ginawa niyo po sa amin ay, syempre, first day ng class, so orientation, tapos introduce yourself. So, kanya-kanya kaming pagpapakilala. Nung matapos na po namin ipakilala ang aming mga sarili, tinanong namin ang aming professor kung anong pangalan niya. Alam niyo, sagot niya sa amin, sabi niya, hindi niyo na trabaho na alamin ang pangalan ko. Ang trabaho niyo, kilalanin niyo kung sino si Rizal. Well, actually, nung marinig ko yung valid, tama yun. Ibig sabihin, itong teacher namin na to, parang hindi siya naghahangad ng credit. Pero later on, nalaman ko ang dahilan. Isinusuka pala niya yung kanyang apelyido. Nagkaroon po kami ng intrams. Yung mga faculty, kasama po doon sa intrams na yon. Nakita namin siya kasi hindi po pwedeng hindi siya makilala. Para siyang si Res Cortez. Kulot at may salamin. Nakasulat doon sa kanyang pangalan, di ba may quotation kay Jose Rizal? Ang sino mang tao na hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay masahol pa sa malansang isda. Ang kanyang pangalan, apelyido ay Salansang. Kaya pala, hindi niya maisulat-sulat. Somehow, parang naunawaan ko sa kanya. Parang ikinakaya niya yung kanyang pangalan, yung kanyang apelyido, yung kanyang angkan. Kasi nga, ang pangit parang malansang isda, tapos Jose Rizal pa yung aming subject. Siya, Salansang. Pero later on po, alam niyo naman ng mga estudyante, binuli namin yung aming professor dahil nga ang baho ng pangalan. Wala siyang magawa, mas marami kami. Pero ito po yung magandang nangyari naman. Later on, naging kaibigan din po namin itong professor namin dahil kaibigan niya po pala si Samboy Lim. Kailangan namin maging mabait sa kanya kasi kaibigan niya si Samboy Lim. Karamihan po ng estudyante ay fans ni Samboy Lim. At yun po yung naging daan para sa pamamagitan niya, may mga souvenirs kaming nakukuha through kay Samboy Lim dahil siya nga po yung aming connection. Pero later on, naging magkaibigan po kami. Pero nung una, hangang-hanga ako dahil parang ayaw niyang ang credit sa klase. Yung pala, ang totoo, parang kinakaya niya yung kanyang pangalan. Pero ano po ang point ko dito? Ang point ko dito ay, kapag ganun po yung dito, dahil iba-iba nga ang mga ama, so merong pagpapagalingan, merong nahihiya, ikinahihiya ang kanilang mga angkan. Well, dito nga po sa atin, di ba, merong kaangkan festival dito sa Marikina. May kaangkan festival. Kasi nga, gustong malaman, pag sinabing, imagine niyo ang mga santos. Ang daming santos, pero hindi na ho magkakakilala, hindi na pala magkakamag-anak yan, pero santos sila. Ano pa ang sense na makita kayong malaki kung hindi naman pala kayo magkaka-related sa isa't isa? What's the sense? Samantalang sa Diyos, dahil isa ang ating Ama, there's no way na ma-divide tayo. Why? Because we have the same Father. Andiyan po ba kayo? I cannot disown you. Why? Kasi magkakapatid tayo. Hello? Yun ang katotohanan. Kaya dapat makita natin yun ang dahilan kung bakit kailangan panatilihin natin ang unity sa katawan ng Diyos. Kasi we belong to one family. We have the same birth. We have the same Father. Kaya wala tayong dahilan para magmalakihan o magpayabangan sa isa't isa. Amen po ba? At itong ating Ama na ito, mga kapatid, tingnan niyo po, napakaganda po ng katotohanan. Kapag nakilala natin that we have the same Father, sa ating pong iglesia, sino ba itong father na ito? May isang pagkakataon po, si John F. Kennedy, nakita po na siya po ay may pa-meeting, pero na-disrupt po yung meeting, napakahalaga po ng meeting na yon. Meron pong nangyayaring war at kailangan po nilang pag-usapan yon. Ang kasama niya po ay mga general. Kasi po, nag-strategize sila para doon sa gera. Pero nung pumasok yung kanyang anak, at kumandong sa kanyang kandungan, tigil yung concern sa gera. Bakit? Yung concern ng anak niya ang mahalaga. Ano ibig sabihin nito?
We have that kind of Father na anumang oras, lumapit ka sa Kanya, His loving, tender heart will attend to you. Yan ang ating Diyos. Inuunawa ka ng ating Ama na ito. Amen po ba? Ang ating Ama na ito ay lagi may oras para sa bawat isa sa atin. Ang totoo, He has undivided time for all of us. He has committed Himself to be with us from eternity to eternity. Bagamat siya lang ang eternal, ay walang simula, pero tayo, nung sinimulan niya tayong ipanganak, sabi niya, Lo, I will be with you even to the end of the age. Ibig sabihin, yun yung commitment ng ating Diyos. Na dahil siya ang ating kinikilala na ating Diyos, pinapaalala niya sa atin, I am always with you. You can always come to me. Huwag kang mahiya. Ako ang tatay mo. Amen po ba? Dapat yun yung maunawaan natin. In the family of God, isa lang ang tatay natin. At walang paborito ang tatay natin. Wala yung pinipili. Amen po ba? Kaya nga doon sa meeting nila John F. K., nung anak na ang lumapit, tigil muna yung concern sa business. Tigil muna yung concern sa mas mahalaga yung aking anak kaysa sa aking bansa. Ganun ang ating Diyos. Dahil anak niya tayo, priority niya tayo. Mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. We have a Father who will definitely attend to our needs anytime because He is our loving Father. Hindi siya pabayang ama, katulad ng mga ama dito sa lupa. Kung meron mang irresponsible na ama dito sa lupa, not our Father. Amen po ba? Nasa pamilya tayo ng Diyos at ang kalinga ng ating Diyos na ama ay para sa kanyang mga anak na kanyang hinirang, na kanyang tinawag, na nananalig sa kanya. Kaya anumang oras ang kailangan lang nating gawin, lumapit sa ating Panginoon. So yun po yung unang dahilan, mga kapatid. Ano yun? We belong to one family and we have the same birth, we have the same Father. Thirdly, we share the same spiritual nourishment. 1 Peter chapter 2, verse 2. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Ang salita ng Diyos ay buhay, at nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. At sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, patuloy na nananalaytay ang buhay na ito. At hindi lang buhay, kundi yung nourishment mula sa salita ng Diyos. Yun yung nagpapalakas sa atin. Kaya we need the Word of God in our lives. Bawat isa sa atin. Kaya nga sabi doon sa verse 2, crave for the spiritual milk, for your nourishment. Inuutusan tayo. Having born in God's family, meron tayong spiritual father, we have the same birth, at ang maganda mga kapatid, we are being fed and nourished through the same living word. Ang salita ng Diyos ang ating kalakasan, ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin upang tayo'y lumago. Ang sabi po, ang ginamit po na word ay crave. Ang ibig sabihin po ng salitang crave, sa Tagalog, pwedeng nasain. Sa Ingles, ang ibang word niyan ay long or lust. So sabi, crave o i-desire. Nasain natin ang pagkaing spiritual na magpapalago sa atin. At para mangyari yan, ang sabi po, ibig sabihin, meron po mga pagkain, kaya niya sinabi, crave for. Ito yung piliin mo. Kasi meron kang dapat tanggihan. At ano yung dapat tanggihan? Nasa verse 1. Pagkain din ito, pero dapat, hindi mo yan kainin. Kasi pag mga bata, hindi alam ng bata ang lason at hindi lason. Basta ang alam lang ng bata, bubuk ang bibig niya, pag may nakita siya, subo. Ano malay niya kung lason o hindi? Pero, tayo bilang mga mananampalataya, bagamat baby in the spirit, pero meron tayong kamulatan. Kaya ano sabi sa verse 1, sabi ni Apostle Paul, Apostle Peter,
1 Peter chapter 2 verse 1, sabi niya, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, paninirang puri. Ano po ito mga pagkain na ito? Ano itong mga bagay na ito? Ito yung mga bagay na sisira sa kaayusan ng pagkakapatiran. Kaya nga sabi natin, encourage tayo ni Apostle Peter to strive, to keep the unity in the church. Ngayon, kung merong pandaraya, kung merong kasamaan, kung merong pagkukunwari, kung merong pagkainggit at paninirang puri, ano mangyayari sa samahan? Masisira. Kaya ano sabi niya, talikuran. Sa Ingles, ang ginamit niya sa NIV, read yourselves. Ilayo ninyo ang mga bagay na ito sa inyong sarili. So, verse 2, crave. Pag nasain ninyo ang pagkaing espiritual na magpapalago sa inyo. At kung alam ninyo na itong mga pagkain ito'y masama, alisin ninyo. Amen po ba? So pinapakita sa atin, kung gusto nating mapanatili ang kaayusan ng pamilya ng Diyos, meron tayong pipiliing mabuti at meron tayong tatanggaling masama. Why? Because we want to keep the unity of the body. Andyan po ba kayo? So ito po ang mga malis, deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Hindi po ito unity. Hindi po nagdadala ng unity. Bagkus, ito po ay tinatawag din po natin na unity buster. Tagasira ng pagkakaisa. Hindi po yan nagdadala ng unity. Kaya sabi ni Apostle Peter, get rid. Alisin talikuran. Yan po ay pagkain ng flesh at hindi po yan pagkain ng mga ipinanganak sa Espiritu. Sa halip po, tayo ng mga ipinanganak sa Espiritu, ang dapat po nating kinakain ay yung nagpapalago at nagpapalakas sa atin sa Espiritu. At ano po yun? Ang kailangan natin ay spiritual milk. So yan po yung una. We belong to one family. Second, bakit kailangan nating mag-strive, magsikap, magpunyagi para mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya ng Diyos? Because we are living stones banded together by grace in the same spiritual building. Ito po yung pangalawang picture na pinapakita sa atin dito ni Apostle Peter about the unity of the believers. Na tayo na po ay mga buhay na bato na pinagsama-sama upang bumuo ng isang spiritual building. 1 Peter chapter 2 verse 5, waray mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong spiritual. Wow! Ano bang bumubuo sa isang building? Ang building ay binubuo ng maraming mga iba't ibang mga bato. May mga maliliit, may mga malalaki, may iba-iba ang shape. Pero pag pinagsama-sama mo yan, lahat ng yan ay bubuo ng isang building at ang nagbaband sa kanila ay semento. Si Brother Felix, alam yan kasi naglalatag ng kalsada yan, iba-ibang bato ang nilalagay, nagtatayo ng maraming gusali, matataas na gusali. Alam ni Brother Felix pati yung tamang timpla para matibay. Pero ang maganda dito, kahit maliit kang bato, pwede kang isama sa malaking bato. Provided, mayroong sementong magjo-join sa inyo. Kasi kahit na ikaw ay maliit, gusto mo sumama sa malaki, pag pinagdikit kayo, hindi kayo pwede magdikit. Maghihiwalay din kayo. Kailangan nyo ng bonding. At ang bonding nyo ay semento. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, tayo bilang mga anak ng Diyos, sabi, katulad daw tayo ng mga batong buhay. At itong batong buhay na ito, pinagsama-sama, naging templong espiritual. Napakaganda ng picture ng mga mananampalataya, na kahit na ikaw ay maliit, at ikaw ay malaki, pwede pala kayong magsama at makakabuo kayo ng isang malaking gusali. Hindi ka memenosin, hindi ka i-discriminate. Bawal dito ang mga maliliit. Sa mundo lang yan. Di ba? Lahat ng mga magaganda dito.
Yung mga medyo hindi maganda. May discrimination sa mundo, di ba? Pag mag-a-apply ka, nakasulat sa application form, pleasing personality. San ba kami, yung mga merong displeasing personality? San ba kami mag-a-apply? Doon pa lang bagsak ka na eh. Nakalagay agad, with pleasing personality, yung scholastic or academic records, huli na eh. Nakasulat mo na, with pleasing personality. So yung mga displeasing ang personality, sorry po, di namin kayo kailangan dito. Ang hirap, di ba? Pero sa pamilya ng Diyos, ang sabi po dito, maganda mga kapatid, lahat ng batong ito, kahit na hindi pare-pareho ng size, pero dahil pinagsama-sama tayo ng grace ng Lord, ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Magkakaiba tayo ng mga pinanggalingan, iba-ibang trabaho, iba-ibang profession, iba-ibang antas ng buhay. Pero nag-gel tayo. Napansin niyo ba yun? Sa mundo, talaga may kanya-kanya, may grupo-grupo. Pero sa church, sabi nga ng Biblia wala nang pagkakaiba ang Hudyo at mga Hintil. Wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang malaya at alipin. Lahat ay kabilang sa pamilya ng Diyos. That's why I love the family of God. Kasi walang discrimination. Supposed to be. Kaya nga sabi ni Apostle Peter, ngayong natutunan nyo ang pagmamahalan, panatilihin nyo yan. Strive to keep the unity. Kasi dapat talaga wala namang discrimination. Pero somehow, pag nasa gawain ka ng Diyos, may nadi-discriminate pa din. Di ba? 1 Corinthians, nung kainan nila, naging problema nila. Yung iba, ay wala naman silang baon. Tara, ubusin na natin itong baon natin. Baka makakain yung hindi nagdala eh. Maubusan pa tayo. So nagkakaroon pa rin ng discrimination. Kaya ano sabi? Nagalit si Apostle Paul, tinuruan sila, bakit wala ba kayong bahay? O kasi nangyayari, hindi yan ang ugali dapat sa church. Kaya ngayon, anong sinasabi ni Apostle Peter? Strive to keep the unity of the body. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Amen po ba? So, pansinin niyo po, ang mga bato po, normally wala naman talagang buhay ang bato eh. Di ba? Wala naman talagang buhay ang bato. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, dahil ang ating Panginoon ang bato ng buhay, at tayo na bato, nananalig sa bato ng buhay, parang batong buhay tayo na bumubuo ng isang templong espiritual. So, pansinin niyo, ang Diyos na may akda ng buhay, ang batong walang buhay, pag nadikit sa buhay, ano na mangyayari sa bato? Kaya nga tawag sa atin, living stones, buhay na bato. Dahil tayo ay itinayo sa ibabaw ng bato, si Kristo ang bato ng iglesia, at siya ang batong buhay. Kaya tayo, dahil nananalig tayo kay Kristo, mga batong buhay din po tayo. Amen po ba? Kaya ano po ang nangyari? Ang mga batong pinagsama-sama, ayon po dyan sa quotation, ginawa ko po yan, tingnan niyo po. Mga batong buhay, pag pinagsama-sama, will make a gusaling buhay. Tama po ba yon? Mga patay tayo, pero dahil nadikit tayo sa ating Panginoong Hesus na buhay, pinagsama-sama tayo ng kanyang biyaya, ano nangyari? Ang naitayo ay gusaling buhay. Spiritual house. At ito, hindi ito yung spiritual house. Physical po ito. Pero yung spiritual house, yun po yung nagbaband sa bawat isa sa atin. Kabilang tayo lahat sa iisang tahanan na ang Diyos ang ating sinasamba. Kaya nga ang sabi po, tayo ay batong buhay. Buhay na buhay po tayo. Acts chapter 17 verse 28, for in Him we live and move and have our being. Sa Tagalog, sa pagkatawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kaya nung wala po tayo sa Panginoon, wala din tayong buhay. Pero nung nakadikit tayo sa Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay, naging batong buhay na po tayo. Kaya ano ibig sabihin yan? Dahil pinagsama-sama tayo ng Panginoon at ang binubuo natin ay spiritual house. Mga kapatid, ano nangyayari kapag ang isang building unti-unti natitipak? Ano nangyayari?
may tendency bumagsak. Di ba? So ano dapat natin gawin? Sinasabi ng Apostle Peter, keep the unity in the body. Ibig sabihin, panatilihin natin na tayo ay, kahit maliit ka, pero manatili ka sa building na yan kasi mahalaga ka eh. Pero pagka unti-unti nababawas yung mga bato, natitipak yung building, hanggang later on magko-collapse. Bakit? Kasi nawalan na ng support ang spiritual house. Tayo po ang nagsusupport sa spiritual house. Pinagsama-sama tayo ng ating Panginoon sa kanyang tahanan. Kaya dapat po, we have to be bonded always by the love of God. Dapat lagi po tayo na binabind ng pag-ibig ng Diyos para lagi po tayong magkakadikit sa isa't isa kahit magkakaiba po tayo. Amen po ba doon? Ano po yung una? We belong to one family. Second? Ano po? Salamat. So tayo po ay kabilang sa isang batong buhay na bumubuo sa isang spiritual na tahanan. Kaya patuloy nating panatilihin yung ating pagkakaisa-isa upang manatiling matibay yung building na ating pinagsasama-samahan. Thirdly, we are priests in the same spiritual temple. Yan po yung pangatlo. Unang Pedro, chapter 2, verse 5, ang sabi po sa NIV, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So sabi dyan, tayo po ay mga saserdote na bumubuo kabilang sa isang spiritual na temple. Gaano kahalaga ang spiritual house? Ang isang spiritual house, kaya merong temple, para merong priest na magpapunction. Sa bahay, kailangan mo ng pamilya. Di ba? Pag bahay, kailangan mo nanay, tatay, mga anak. That makes a house. But what makes a temple? What makes a tabernacle? Ang tabernacle ay lugar para sa pag-o-offer sa Diyos. So you need priests in the temple. Hindi mo kailangan ng tatay, hindi mo kailangan ng nanay sa temple. Kailangan mo yun sa bahay. Kaya sabi dito, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Tayong mga bato na buhay na pinagsama-sama upang bumuo ng isang spiritual temple, nang sa ganon, tayo naman ay maging royal priesthood, mga saserdote ng hari. So merong spiritual house so that the priest can function to offer to God. Sa lumang tipan po, ang mga pare o yung mga saserdote, yun po yung kanilang trabaho. They represent the people to God. Hindi direkta nakakalapit noon ang mga tao, pupunta pa po sila noon sa mga saserdote. So yun po yung trabaho ng mga saserdote. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, sa banal na kasulatan, ngayong bagong tipan, bawat isang mananampalataya ay ginawa na ng Diyos na saserdote. Ang sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 19 hanggang 22, malaya na tayong makakalapit sa presensya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Kung noon ang nilalapitan ng mga tao ay yung mga saserdote na nasa lupa, nung sa panahon ng ating Panginoong Jesus,
lalapit na tayo sa templo, hindi na sa pamamagitan ng tao, kundi dahil na kay Kristo na ating nilalapitan at directly na tayo nakakalapit sa ating Diyos Ama. At noon po, para maging isang saserdote o maging isang pari, kailangan ikaw ay kabilang sa Levi clan. Kailangan ikaw ay isang kabilang sa Levita. Pero hindi na po ngayon. Bilang mga anak ng Diyos, lahat ng mga nananampalataya kay Kristo ay ginawa niya na pong saserdote. Ang sabi po, Revelation chapter 1 verse 6 and Revelation chapter 5 verse 10. And has made us to be a kingdom and priest to serve His God and Father. To Him be glory and power forever and ever. Amen. Sa verse 10 ng chapter 5, you have made them to be a kingdom and priest. For what reason? To serve our God, and they will reign on earth. So primarily sa verse na ito, ang trabaho ng mga saserdote is to serve God. Ngayon, kung gusto natin paglingkuran ng Diyos, hindi natin magagawa directly kasi hindi tayo mga Levita. Noon. Pero dahil kay Kristo, ayon sa banal na kasulatan, you have made them kings and priests. At anong purpose? Kung gusto natin maglingkod sa Diyos, hindi na natin ipapakisuyo yung ating paglilingkod sa saserdote. Tayo na mismo ang maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Directly na tayo makapaglilingkod. Yun ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ngayong panahon na ito ay malayang-malayang naglilingkod sa Diyos. Hindi mo kailangan maging Levita, kailangan mo lang maging born again. Amen po ba? Bakit? Sapagkat tayo po ay ginawa pong kings and priests to serve God our Father. So yan na po ang kalagayan natin. We are a royal priesthood. Now, as a royal priesthood, ano po yung gampanin natin? 3 bagay. Number 1, ang isang saserdote ay mayroong direktang access sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So malaya na po tayo nakalalapit. Kaya pag mayroon pong, di ba noon, pag alam nyo may sisimba, mayroong nagpapaki. Alam nila, pupunta ka ng church, sasabi, uy, pakisama ako sa prayer. Di ba? Ngayon hindi na yun totoo. Tayo na mismo ang direktang nakalalapit sa Diyos. Pangalawa, as a royal priesthood, you are to lead your own family, even others, to God. Ikaw na mismo ang may kakayahan para dalhin mo ang iyong buong pamilya sa Diyos. I-lead mo ang iyong pamilya kasi yun talaga ang trabaho ng mga saserdote. Dalhin ang mga tao sa Diyos. Sino ba una mong dadalhin sa Diyos? Of course, yung family mo. Noon po, nung wala pang saserdote, ang mga patriarka, sila ang mga pastor ng pamilya. Ang mga pastor ang nakikipag-usap sa Diyos, yung mga tatay, tapos ang mga tatay kakausapin ng pamilya. Ito ang sinasabi ng Diyos kay mga anak. Sinasabi niya. Tapos nung dumating na po yung kaayusan ng tabernacle, pumili na siya ng angkan. The same pa din ang purpose, para maglingkod sa Diyos. Pero ngayon, dahil tayo nga po ay mismo mga saserdote ng hari, tayo na mismo ang magdadala ng ating pamilya sa Diyos. And thirdly, you are to bring offerings to God. Ang trabaho po ng mga pari, ng mga saserdote ay magdala ng handog sa Diyos. Pero ngayon po, hindi na po mga physical na handog ang hinahanap ng Diyos. Ang nais na ng Diyos na pinakamainam na handog ay ang buhay na handog at walang iba kundi ang ating mga sarili. Kaya every time po na kayo po dumadako sa bahay-sambahan, bago pa kayo umalis ng bahay, at yun na yung laman ng inyong puso, Lord, ako po'y haharap sa iyo, sasamba sa iyo. Yun na po yung hain na daladala ninyo sa Panginoon. Kaya ngayon, mapapansin nyo, wala na tayong daladalang hain noon. May mga hain sila, mga hayop, o kung ano-ano mga handog. Ngayon, ang hinahanap na ng Diyos na hain, the best offering na pwede nating ibigay sa Diyos ay ang ating sarili mismo. Romans chapter 12 verse 1, ang sabi po, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. And this is your spiritual act of worship. Noon, ang mga hain kailangang patayin.
Pero sabi ng Panginoon, ngayon, ang gusto kong hain ay hindi patay. Ang gusto kong hain ay yung mga buhay. Ang mga patay po, pag pinabayaan nyo yan, babaho. Pero yung mga haing buhay, mababango yan. Amen po ba? Amen po ba? Dapat ang buhay natin, pag sinabi natin, ang buhay ko ay hain sa iyo, O Diyos. Dapat. Minsan nga, haharap lang tayo sa mga tao. Gusto nating maayos tayo. Kailangan, di ba? So kung sa Diyos tayo harap, dapat mas maayos tayo. Kasi ihahain natin ang ating sarili bilang haing buhay. Ang Diyos ang tatanggap ng ating sarili. Kaya wag basta-basta tayong haharap sa Diyos. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo ay tinatanggap na yung hain natin kasi hindi na tayo ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kaya sabi po ni Apostle Paul, make your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So yung best offering po na may bibigay natin ngayon ay ang ating mga sarili. Kaya yun po yung pangatlo. Number 1, we have one family. We belong to one family. Second, we are bonded together. We are living stones na bonded together in the spiritual house. And number 4, we are citizens of the same nation. Unang Pedro chapter 2 verse 9, ang sabi po, datapot kayo ay isang lahing hinirang, mga kasaserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa NIV, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Alam niyo po, bilang mga Pilipino and bilang kabilang sa Filipino nation, pag tinignan tayo as a nation, napakaliit po natin. We are a small nation compared to giant nations as China. Kaya binubuli tayo kasi maliit lang tayo. We are small compared to giant nations as US, Canada, and many other giant nations. Maliit lang po tayo. Well, purihin ang Panginoon in the spiritual realm. Maliit man tayo sa physical, pero sa spiritual, ang sabi, we are citizens of one nation. Spiritually, nation din pala tayo. At bilang isang nation, spiritually, we are greater than the nations of this world. Parang hindi kayo nagagalak. Totoo po yun. Physically, talagang binubuli tayo ng mga malalaking bansa. Pero bilang isang nation at ang nation na to ay pinaghaharian ng Lord of Lords and King of Kings, ang ating bansa na kinabibilangan in the Spirit is the nation of God. Na siya mismo ang nag-declare noong lumang tipan na sabi niya, aking bayang Israel. Kung tatanungin niyo kung saan kung ano citizenship ng Diyos, He is an Israelite. Kasi sabi niya, aking bayang Israel. Amen po ba? Pero ngayong panahon natin, hindi lang siya sa Israelite bayan. Noon yon, kinikilala niya na ang Israel ay bayan niya. Pero ngayon, mga kapatid sa Panginoon, sa bagong tipan, dito po sa sulat ni Apostol Pedro sa atin, napakaganda ng paalaala. Ano sabi? But you are a chosen people. Inulit-uli yung royal priesthood doon sa pangatlo natin. Sabi, a holy nation, a people belonging to God. So, maaaring maliit tayo bilang pisikal na bansa, ngunit bilang mga mananampalataya, tayo po ay greater than all the nations of this world. Why? Kasi ang ating Diyos ay Diyos
na naghahari sa bansang ito. At ito po ay kung titingnan po natin itong verse 9, ito po yung mga pribilehiyo natin bilang mga mananampalataya. In Christ, meron po tayong 4 na pribilehiyo makikita dito, pero yung pangalawang pribilehiyo ay nasa number 3 na natin. Kaya tingnan natin itong 3 pribilehiyo. Number 1, in Christ we are a chosen generation or a chosen people. Na ang direktang nangunguna sa atin ay hindi hari na pinili o ng angka na nakipaglaban at siya ang naluklok. Hindi rin presidente na later on, after 3 years or 4 years, mapapalitan through election. Ang naghahari sa bansa na kinabibilangan natin spiritually ay hindi napapalitan ng paghahari. Kaya yung citizenship natin, hindi tayo pwedeng ma-blacklisted. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang ating Diyos, ng mga Diyos, ang naghahari sa bawat isa sa atin. At pinili niya tayo para ibilang sa kanyang kawan. So we are a chosen generation. Number 2, yung kanina ay royal priesthood, pero nasa number 3 na natin yun. So we are a holy nation. Ano ibig sabihin ng pagiging holy nation? We are set apart. Ihiniwalay para ipakita ang kaibahan ng citizenship ng mundo at ng citizenship ng mga believers sa kaharian ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit may makasanlibutan at merong makadiyos. Ang makadiyos ang naninirahan sa bansa ng Diyos. Kaya ang bansa ng Diyos, ang mga nakatira doon, mga makadiyos. Ang mga nakatira sa mundong ito, mga makasanlibutan. Amen po ba? So we are the same in one citizenship. We have one nation, we have one country. And number 3, we are the people of God. Nang ibig sabihin po dyan, we belong to God. Noon, hindi po tayo kabilang sa Diyos. Pero dahil tinawag niya tayo, kaya ibinilang niya na tayo sa kanyang kaharian. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid sa Panginoon? Napakagandang mga kalagayan ito. Na dahil tayo ay minahal ng Diyos, dahil ang pagmamahal na ito ay nagmamanifest sa pamamagitan ng pag-iibigan natin sa isa't isa, dapat panatilihin natin ang pag-iibigan na ito. Sa paanong paraan? Paano natin na ipapakita ng Diyos ay kasama natin? Through unity. So kung meron na tayong pagkakaisa, meron na tayong pag-ibig, ang bahagi naman natin is to strive to keep this unity. In what way? Paano natin to mapapanatili? Number 1, balikan natin, kilalanin natin that we belong to one family. Pansinin niyo po yung word, one family. Hindi po tayo iba-iba ng pamilya. We belong to one family. Family of God. Amen po ba? At kung tayo po ay kabilang sa isang pamilya ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, hindi laging maayos ang pamilya ng Diyos. Kahit sa physical, hindi laging maayos. Pero dahil pamilya ito ng Diyos, dapat kailangang isort natin lahat ng mga hindi pagkakaintindihan. We support the family of God. We stick to the family of God. Kasi yun ang palatandaan na ang Diyos ng kaayusan ang naghahari sa kanyang pamilya. So pwede po ba natin magawa yun, mga kapatid, na yes, minsan may hindi tayo pagkakasundo, pero sisikapin natin na magkasundo pa din. Bakit? Kasi kapatid natin eh. Amen po ba? Hindi yung, ayoko na dyan sa church na yan. Sino tinatanggihan mo? Sino inaalisan mo? Pamilya mo. Hindi mo pwedeng iwanan ang pamilya mo. Kasi pamilya mo yan eh. Malibang hindi mo kinikilala yung pamilya mo. Pero kung kinikilala mo yung iyong pamilya, mananatili ka sa iyong pamilya, mamahalin mo ang iyong pamilya, susuportahan mo ang iyong pamilya. Kung mayroong hindi pagkakasundo sa pamilya, handa ka para makipagkasundo. Why? Kasi pamilya mo yan. And we belong to one family. Amen? Number 2, hindi tayo pare-pareho. Pero salamat sa Panginoon,
because we belong to one family, God is able to join us together as one para bumuo ng isang spiritual temple. Kaya wala akong pwedeng ipagmalaki sa inyo. Wala din kayong pwedeng ipagmalaki sa akin. Lahat tayo ay nagkaroon lang ng kabuluhan dahil sa biyaya ng Diyos. Pinagsama-sama tayong lahat ng Diyos sa Kanyang biyaya para magkasama-sama tayo. Kasi sa ating mga sarili, hindi tayo pwedeng magsama-sama. Amen po ba? So, parang mga batong buhay na bumubuo ng isang spiritual na tahanan. Tayo po yun. So, let's keep the unity of that house. Why? How? Panatilihin natin. Huwag nating hayaang unti-unting may nagtitibag. Di ba minsan, yun ang simula eh. Konting tibag lang, tapos later on, gumagapok na. Kung may nakikita tayong tibag, alam nyo ginagawa ng Panginoon, pag may nadadagdag na namang mananampalataya, yung tinatapal doon. Para lalong bumubuo, lalong lumalaki yung spiritual house. Dapat ganon. Hindi nababawasan at nagugupo. Dapat lumalaki. Dati ay, condominium. Nipahat. Tapos later on, naging buong galaw. Pagka may dumadaan na malaking truck, gumagalaw lahat, buong galaw. Tapos, condominium na, tumaas na. Yun yung patotoo ng mga anak ng Diyos na habang pinananatili natin yung ating pagkakaisa, pagsasama-sama, mas lalong lumalaki. Amen po ba? Pero kapag ang bahay, ang sambahayan ay wasak, nagkanya-kanya, pati yung nipahat, wala. So we have to strive to keep the unity of the body para lalo itong lumaki sa tulong ng Diyos. And lastly, we belong to one nation. We are citizens of one nation. At ang nation natin, kaharian ng Diyos. Ang naghahari sa atin, hindi mapapabagsak sa pamamagitan ng mga anumang mga barikada, anumang mga yung pag-aaklas. Ang Diyos natin, laging Diyos yan. Hindi mapapalitan ng ating Diyos. Kaya kung yun ang ating Diyos na pinipili, kahit anong mangyayari sa mundong ito, hindi magbabago ang ating katayuan. Dahil meron tayong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Maraming presidente na ang umalis at dumating sa bansang ito pa rin ang ating bansa. Corrupt pa din. Pero ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mawawala ang mga bagay ng mundong ito, hindi mawawala ang ating Diyos. Dadalhin niya tayo sa tunay nating tahanan doon sa kalangitan. Sige po, palakpakan natin ang Lord. We have to keep the unity of this body. Amen po ba? Napakagandang katotohanan po ito. Kaya, pagsikapan natin. We have the love of God. We have to love one another. Sa paanong paraan? Keep the unity in the body. Minsan pa, palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Lord God. Amen.